Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po nakakarinig at naaabot po ng salita po ng Panginoon Diyos. Ako po si Brother Jason Nasinas from TSCCFI Church po. At ang ating prayer focus po for today, pray that those who are weary receive comfort and encouragement and that His presence transform their lives. At ang ating Bible verse po ngayon, Isaiah 49, New Living Translation, O Zion, Messenger of God, Good News. Shout from the mountain, shout it louder, O Jerusalem, shout it, do not be afraid, tell the town of Judah, your God is coming. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang to. Sa mga naaabot ng salita niyo, Panginoon, pagpalain niyo mga nakakinig at nakakarinig ng iyong salita. Basahin niyo, O God, ang mga mensahe na aming pag-aaralan, Panginoon Lord Jesus, na titimo, O God, sa makakarinig ng mga tao pong kikinig ng iyong salita ng Diyos. Basahin niyo rin po ang inyong tagapaghayag po ng salita, isa lang po siyang inyong alipin at magamit niyo para sa inyong kapurihan. Salamat, Lord, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. Ang title po ng aking pong message ay ang pag-asa sa madilim na lugar. Nang sinulat po ni Propeta Isaiah po yung time na to, yung sinabi niya yung Isaiah 49. Ito po yung panahon na nasa ano po sila nasa lugar po ng Babylonia. Tinapon sila doon dahil nasira po yung lugar nila . Nasira po yung Israel dahil yun nga binigay ng Diyos yung lugar ng Israel sa mga kaaway, kaya nasira to. At dahil doon, 70 years mga kapatid, 70 years po. Nandun sila, alipin sila ng bansang Babylonia. At dahil pakiramdam po nila, andun yung kalungkutan. Kasi yung bayan mo, sinira mga kapatid . Sinila ng mga kaaway. At ginawa pa silang mga alipin ng mga taga-Babylonia. Kasama nila si Isaiah na binihag. Maganda dito, nagbibigay ng mensahe Isaiah ng mga gandang balita. At sa panahon na sadlak sa kalungkutan yung yung mga Israelita, napandapa ang Diyos ay hindi nagkulang po sa kanila. Patuloy na nagpapaalala ang Panginoon Diyos, nangungusap po yan sa pamagitan ni Propeta Isaiah. Ang sabi ni Isaiah sa kanila, ipamalita niyo yung pagdating ng Panginoon Diyos at magsisi kayo. Pero sa ganung lugar, sa ganung sitwasyon mga kapatid, hindi nagkulang kahit sa panahon na sadlak na sila sa dusa, sa hirap. Minsan may ganun tayo . Minsan may time na parang wala kang gana sa panahon na sadlak ka sa dusa . Pero may mga nagpapaalala, minsan nababaliwala mo nga lang yan . Andun yung paalala ni Isaiah, darating ang Diyos, ililigtas sila. At ang pagkalinga sa kanila yung panahon ay yung sadlak na sila kasi sa dusa . Parang mga alipin ba? Kasi kapag feeling mo na kapag bagsak ka sa pagkabigo, di ba, sa dusa, walang ibang pwedeng di ba? Yun lang ang payo, mga kapatid, kapag feeling mo bagsak na bagsakan, walang ibang pwedeng lapitan, mga kapatid, kundi Panginoong Diyos. Kasi minsan tayo, kung saan tayo lumalapit, mga kapatid . At minsan yung hinahinga natin ng payo, hinahinga ng tulong, hindi natin alam kung tama ba yung sinasabi. Baka mamaya maging yung kinasasadlakan mo, hindi makatulong, maging lalo pang maging kapatid na ikabagsak mo. Pero minsan kasi ang pagsubok, mga kapatid, o yung natin minsan, pagsubok o parusa ng Diyos, minsan ginagamit yan para tumatag ka. Tumatag yung pananampalataya mo, yung paniniwala mo sa Diyos. Ano magandang gawin doon, mga kapatid? Lumapit, tumingin ng tulong sa Kanya. Kasi pag ganun, dumaranas ka ng mga ganyan, maganda kung pagsubok talaga kasi pinatatatag ka talaga ng Panginoon Diyos. Mahal ka talaga ng Diyos. Yung mga ganito, ito yung gusto kang iligtas, mga kapatid. Dito yung Panginoon Diyos na dumaranas ka ng pagsubok kung tao, dahil sa siguro dati mo nang nagawa,
Yung panahon ng Israel kasi yung nasa panahon sila nasa Babylonia, pwede mo sabihing sinusubukan sila o dahil nandun na rin yung parusa dahil sa katigasan nila ng ulo eh. Yes, kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay may angkin pong pagpapalayan. Hindi natin nakikita kasi minsan kasi nag-expect tayo sa pag natin o dalawa. Wala naman. Pero ng Diyos, maging matiising ka. Baga, di porket lumapit ka na, ando na yung pag nakagad yung saya, ando na kagad yung victory. Kaya maranasan mo yung suffering din tulad ng porket lumapit ka na sa Diyos, wala ka nang daranasing hirap. Ang instant Diyos, maramdaman mo yung suffering niya bago yung tagumpay. Pero maganda, pag maranas ka ng suffering, kasama mo yung Panginoon Diyos, di ba? Kaya hindi ka dati na walang na mag-isa piling. Ay, maganda, medyo tataas ka, nilalakad ka, inaalalayan ka. Yun ang maganda, may Diyos na may nag-encouragement, lalo kung may mga kaibigan ka pa o mga papayo ng about word of God sa'yo. So mas maganda, di ba? Mas lalong re-receive. Kung sabi nga, ang makapagtiis hanggang wakas ay maliligtas. Kaya nung si David po ay maging hari, hindi naman porkit hari na kagad siya, hindi na Baga, si David, naging tumatak sa kanya yung pagkatalo niya kay Goliath eh. Tumanas ng labanan si David. At maraming labanan, maraming difficulties nangyari sa kanyang buhay. Ano pa si Esther, hindi naman basta naging reyna na si Esther. Halos maubos yung lahi niya eh. Yung lahi niya sa kamay ni Mordecai. Dami niyang pinagdaanan. At si Moises, isa pa, di ba? Bago naging leader na ilabas ni Moises ang bansang Israel sa Ehipto, grabe yung dinanas ni Moises. Diba? Mula sa taas, binatak, bago bumalik, tapos dami pang reklamo sa. So hindi ganon, yung victory, yung pagiging magandang kalagayan, hindi kagad naaabot yan, kapatid. Kahit kung sumapit man sa atin yung hirap, huwag ka magtampo sa Diyos. Dahil minsan, testing yan. Pangit sa buhay mo, kasunod yan, Brad. Pero tagumpay yan. Ang sabihin to ni Isaiah sa kanya mga kalaing salita, buong kumpiyansa eh. Sapagkat yung Diyos na makapangyarihan, kaligtasan, malapit na eh. Baga, doon yung maranas kayo ng hirap, sasabihin parating nga, iligtas na tayo. Kumbaga, kumpiyansa kahit na hirap-hirap, dapan-dapa. Si Isaiah hindi masaya siya talagang magdiwang tayo, matuwa. Baga yung Bible verse ng 49 eh. Isang pagko-comfort sa kanila to eh. Pagko-comfort sa sinasabi ng Diyos na ang pinaglilingkuran nila ay taglay ang kapangyarihan. Magbibigay ng kaligtasan, kalakasan sa kanila. Magandang balita yung dala ni Isaiah. Maganda yung gano'n sa panahon nandun sa magaganda yung mga good news yung mga mo kapatid yung naririnig mo. Yung bad news pa yung panahon na karinig ka pa ng masasamang nangyari. Lumapit ka sa basa ka ng Bible, sa mga taong masasaya na nagbibigay ng lakas, kasiyahan. Magagandang balita yung ibibigay nila. Puro encouragement. So ano ba yung comfort na nadala ng Diyos sa kanila sa Isaiah 49, mga kapatid? May tatlo po yan. Yung comfort po ng salvation. Sabi po yan sa Isaiah 41:14, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang maglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin, oo, aking tutulungan ka, aking sasanayan ka sa kamay ng aking katwiran. Kumbaga, ganyan yun. Ganda ng dito. Kapatid, yung Panginoon, kumbaga, huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay. Palalakasin ka ng Diyos, sabi ng Panginoon Diyos. Andyan lagi siya. Yun nga maganda, mga kapatid, dumaranas ka ng suffering, dati wala, nasa Diyos ka, kasama mo siya ngayon. Ano pa? Yung comfort dito, may comfort ng forgiveness eh.
Baga, natin maalis na yung time na yon talagang dahil sa katigasan nila ng ulo. Kaya napunta sila binigay sila ng Diyos sa mga kaaway, king alipin. Pero hindi talagang dahil anak sila ng Diyos, hindi sila pinagbayaan. Forgiveness, kapatid Ano na mangyari kapag mahal ka ng Diyos, nagkasala ka, gusto ng Diyos, humingi ka ng tawad. Doon, sabi sa 1 John 1:9, kung pihayag mo lang naman ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang ganda mga kapatid. Yun ang gusto ng Diyos gawin ng bansang Israel. Hihintay lang naman na lumapit Lumapit. Kasi wala namang ibang pwedeng hinang tulang. Mga ilang bansa yung nakakaaway nila, nagpapalakas sila. Kaya sa yun, natalo din sila ng mga kaaway nila at naging alipin pa. At yung pangatlo, yung comfort of restoration. Sabi sa Jeremiah 33:6, behold, I will bring to it health and healing, and I will heal them and reveal to them abundance of prosperity. Bagsak sila mga kapatid, dumanas ng hirap, dumanas ng pagkalugmok. Pero ang Diyos, kumpletos, rekados yan mga kapatid. Tatayo, pagagalingin ka niyan, bibigyan ka ng babalik ang dating lakas mo. Ibigay yung pagpapalang nararapat para. Ito lang mga kapatid, at salamat sa mensahe na ating Panginoon Diyos. Ay tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa agang to. Kami pinabayaan, sinamahan nyo kami, pag-asa. Panginoon, i-comfort nyo kami, karanas man kami, Panginoon. Maraming dumaranas, Panginoon, sa panahon ngayon ng mga nagpapabagsak, nagpapalugmok. Dumaranas at mga nakakaranas, nasa ganito, comfort nyo po ang bawat isa. Abutin nyo kami, O God, ng comfort nyo, ng salvation, forgiveness, at ng restoration. Kailang po ang aming Panginoon Diyos, Panginoon, na walang ibang pwedeng makatulong po sa amin. Dinadalangin din po namin aming mga kapitbahay, O God. Magamit din sila, O God, na maabot sila ng iyong salita. Itin nyo kami, Panginoon, sa aming mga ating lugar na maitataas ang pangalan nyo lamang, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.